Yes, ma'am, and this will be recorded po for tonight. Sige. So, good evening everyone. So, ano ko lang po, ask ko lang po kung sino yung mga audience natin dito. Lahat po ba dito nasa e-commerce industry or pa-type naman po ako kung saang industry kayo? Whether nasa real estate kayo or sa freelancing business, pa-type naman ako dito. So, hopefully tayo maging participative tayo dito lahat, no? Para maging okay yung conversation natin. Na freelancing. Oh, marami palang freelancing dito. Tumatambay si Sir Troy. Yan, so marami tayong freelancing dito na ano. Kasi lahat po ng pag-uusapan natin ay pwede niyong magamit in terms of freelancing, mga real estate agents, insurance agents, pwede niyong magamit to lahat. No? Kasi basically, ang topic natin is all about marketing. Now, if you are here na talagang hirap na hirap kayong mag-market online. No, this will be your time para matutunan nyo kung paano maging effective yung talagang yung marketing nyo online, no? Kasi whether you like it or not, kailangan nating mag-adapt, no? Mag-adapt sa technology in terms of marketing kasi hindi na uso ngayon yung nasa offline lang tayo na nagbabahay-bahay, no? Lalo ng mga agents, no? Although effective pa rin naman yung mga nasa malls pero still mas malaki pa rin yung coverage when it comes to online marketing, no? So hopefully mag-open tayo ng mga camera natin, no, para mayroon akong kausap dito. So, yung mga kaya mag-open ng camera, please open your cam para magkakakilala tayo. So we have Canva, Facebook ads, and uh, yung sponsor natin with this event, no. Pasalamatan natin yung sponsor natin na si Chantal Derrick Sales. Siya yung sponsor natin kaya yung event na to will be happening for free, no? Yun naman ang maganda dito. This is for free. No, it's because of our sponsor, no? So, ask ko lang sino yung may mga experience na dito when it comes to Facebook ads and Canva. Meron na ba? Yeah, basic. Okay. So this will be basic pa rin naman, pero dadaanan natin to. And tomorrow, meron tayong continuation ng topic na to. No, tomorrow naman is our advanced topic. Okay? Advanced topic naman tayo and then later on magkakaroon tayo ng mga master classes, no, in terms of these topics natin, online marketing. Sige. I think may magsisend po ng recording sa inyo, Ma'am Jane. So, may magsisend po ng recording. Stay put lang po kayo after ng training natin. Sige, without further ado, no, pag-usapan natin yung all about Canva first. Unahin natin yung Canva. So, ang magiging flow natin is unahin natin yung Canva, tapos sunod natin yung Facebook ads, and then we will give the chance, yung pinaka-highlight natin is yung sponsor natin, no? Magdi-discuss sila all about their dropshipping system, no? Para if ever naman, kailangan yung gusto nyo mag-freelance din or mag-diversify ng income or mag-diversify ng negosyo, dropshipping is one of the best business na meron ngayon online, no? Also, I'm also a dropshipper, no? Ever since 2020, no? Kasagsagan ng pandemic, no? Isa akong dropshipper din until now. Okay? So let me share my screen lang para makapag-start na tayo. Sige. Let me share. Yeah. Oops.
I think hindi pa ako naka-host. Wait lang. Okay na, Master. Okay na po, okay na, yes. Yan, thank you, Sir Troy. All right. So, let's go. So, unahin natin yung Canva. By the way, pakilala lang po muna ako, no? Kilala ko. Nakikita nyo ba yung screen ko? Nakikita nyo? Chat. Ano ba yung chat dito? Ayan. Alright. Sige. So, nakikita naman, no? So, let's proceed. Now, by the way, I'm Mikey Flores, no? Coach Mikey na lang tawag niyo sa akin. I'm one of the coaches here in We Rise Academy, no? So, ang We Rise Academy is specializing on digital marketing, no? Especially sa Facebook ads, dropshipping, and of course, sales automation. Like if you want to have a website or landing pages na gusto niyo doon na mag-order si client, kung nasa e-commerce industry kayo, ginagawa din po namin 'yon, no? We also have both cake trainings, chat automations, lahat po kinikater namin dito, no, sa Wires Academy. Okay? So, I'm one of the coaches here in Wires Academy, no? So, kung makapasok kayo sa academy natin, pagtsatsagaan niyo po muna yung mukha ko, no? Basically, magkikita-kita tayo lagi. Sige. So, what is Canva? No? Bakit natin kailangan si Canva? Ano ang kahalagahan ni Canva when it comes to marketing, lalo na sa freelancing? Kasi may mga freelancers tayo dito eh, no? So, lahat tayo may binibenta tayong produkto. Hindi siya necessarily na talagang physical product. It could be services, no? Pwede siyang services or paper products like mga insurance, no? Mga paper assets naman 'yan. Hindi naman siya ah, sa mga binibenta namin na supplements, beauty products, no? Hindi siya ganoon. But it can be considered as product pa rin. Or sa mga o-offer naman ng mga training courses, no? Ang ino-offer na product nila is yung skills nila, no? So, any of that, pwede nating magamit si Canva in terms of marketing, lalo na sa pag-create ng mga ipopost nating mga items or mga posters or mga creatives or pictures, no? Magagamit natin si Canva. Now, bakit pinopromote namin si Canva? Hindi kami part ng Canva, pero basically ito yung ginagamit namin, no? Si Canva kasi is one of the easiest, kumbaga drag and drop lang na tool para magamit mo siya, no, in a professional way in terms of marketing. Kasi ang gaganda ng mga templates na meron sila dito. No, it's either free or paid yung i-avail mo, still magagamit mo siya, no? Anong kaibahan naman nito sa mga ibang ano? Ako based on experience kasi dati ginagamit ko din sa Photoshop, no? Gumagamit ako ng Photoshop before and nakikita ko yung pagkakaiba niya, no? Kasi sa Photoshop wala kang mga ano eh, wala kang mga ikaw pa rin mag-iisip ng mga templates na kailangan mong ilagay, no? Sa Photoshop mo. But in Canva, may mga suggested templates na siya, may mga ready-made na siyang mga templates. So, hindi mo na kailangan mag-isip, kailangan mo lang mag-search or maghanap sa ano niya, sa ecosystem niya para makahanap ka ng tamang template para sa product mo. No? So, why use Canva for your online business? Sabi dito, it's easy to use. Sabi ko kanina, it's easy to use kasi drag and drop lang siya, yung interface niya, and that's accessible to beginners. So kahit beginner lang dito, kaya-kaya mong matuto sa Canva lang. Kasi basic editing na yun nandito. Next is professional looking designs. Oh, marami siyang mga available templates talaga na professional ang dating. Yung tipong kahit baguhan ka lang, parang pang professional na talaga yung gawa mo. Yun yung advantage ng Canva natin. Okay? It's also cost effective kasi pwede mong magamit maski yung free. Well, kung gusto mo naman mas professional, mas marami ka pang ma-access na mga features ni Canva, pwede kang mag-paid version, no? Magkaiba talaga yung feature
free at saka ng paid version. Kasi mas maraming ino-offer si Canva kapag nakapag-paid ka, no? With plenty of free resources din, no? Next. So may mga key tools and features pa rin din siya, no? May mga templates na ginawa, pre-made na siya. No? Pwede ka nang mag-search ng any pre-made templates na sinasuggest o binibigay or available mismo sa Canva, sa loob ng Canva. May mga elements din, of course, same sa Photoshop, may mga elements din. Merong shapes, icons, photos, illustrations, and pwede mong ma-enhance yung mga designs na ginagawa mo. Okay? Also, may mga several choices of text. No? Pwede kong makapag-add ng mga text, makapili ng fonts, no? Ang kagandahan nga lang dito, laging updated yung mga latest fonts kay Canva, no? If ever merong nilalagay sa online world na bagong fonts, nagkakaroon kagad si Canva. So very updated siya, no? So next is images. You can upload your own photo or use Canva free stock library. Kasi may mga default or may mga stock photos na rin sa si Canva na pwede mong pagpilian na hindi mo na kailangan mag-isip, no? Sino na bahalang mag-design? Meron pa pala. Background remover, ito naman pag naka-pro lang. Pero kung gusto mo free lang, meron naman tayong ibang way para makagamit ng background remover, no? So, kung free ka lang, gusto mong magkaroon ng background remover, very easy lang. Meron din tayong tuturong ganyan, no? Yan. Next. Okay. So, when creating a design for your online business, of course, kailangan may goal setting ka. Ang mali kasi ng iba, kapag gumagawa sila ng designs, is yung makagawa-gawa lang sila kung ano lang nilalagay dyan, no? Ito, gusto kong lagyan ng emoji, gusto kong lagyan ng ganitong picture, no? Wala silang goal setting na ginagawa. Kasi, if ever sa akin, based on my experience, no, kapag meron akong certain product, no, halimbawa, supplement, merong certain product na supplement, kapag before ko siyang gawa ng ng creatives or ng banners or ng design or ng pang-post ko sa social media, kino-concept ko muna siya, pinag-aaralan ko muna yung product details. Ano bang pwede kong i-offer sa customer natin? Kasi it should be, no, it should be ano ba, yung nakakapag-solve siya ng problema sa mga customers natin. No, sa paggawa ng ng creative, dapat yung magiging interesado si client sa product mo kapag nakita nila yung creative na ginawa mo. Ganun dapat yung concept natin. So, ang ibang tawag nila doon is dapat ma-hook sila sa creatives mo para makapasok sila sa kung anumang landing page or inbox na ilalagay mo doon, no? Para makapasok sila doon. Okay? So, choose the right template. Of course, kailangan mong mamili ng tamang template. Hindi naman pwedeng magkaiba. Halimbawa, health product yung binibenta mo. Hindi naman pwedeng pang beauty product yung ilagay mong template, no? So, dapat sakto at tama or magkatugma sila, no? Kasi kailangan mo rin yung for branding no? Doon magbe-base yung branding mo kasi ang labanan ngayon is more on branding na. If you are not selling naman sa ng physical product, halimbawa agent ka or freelancer ka, yung pinopromote mo dito or yung branding mo dito is yourself, is your skills. No? So dapat alam mo yung template na ilalagay mo, dapat match sila, no? Meron ding customization kasi pwede mo ma-customize yung colors, yung product images, yung mga pwede kang makagawa ng logo and other details na gusto mong mangyari sa branding sa branding uh, sa branding ng product mo or ng business mo. Okay? Also, meron iba't ibang extensions na pwede nating gamitin ever gusto nating i-export yung ginawa natin. Pwede tayong mag-GPG, PNG, PDF, or other extension file, no? Ako usually yung ginagamit ko dito is PNG, no? Para mas maganda yung quality. Although okay rin yung GPG, no? So best practices naman for designing, ito 'yon. Yung mga best practice natin dito, yung mga tinuturo natin dito sa WeRest Academy. So kailangan na simpleng-simple lang siya, no? Keep it simple. Huwag mong masyadong lagyan ng napakaraming designs or emojis or text, no? Yung hindi na overwhelm yung design mo na to the point na parang makalat na siya, no? Hindi siya kaaya-aya. Mas simple, mas klaro yung message ng creative mo, mas better, no? Kasi yun lang naman yung kailangan natin, yung makaparating tayo ng mensahe sa mga clients natin by way of creating
our creatives, no? Consistency is the key. Bakit consistency? Kasi yun nga, sinasabi natin that's branding, no? Kailangan may branding tayo. No, so kung nag-brand tayo, dapat consistent tayo sa colors, consistent tayo sa fonts, and of course, across designs, dapat consistent yung mga ginagamit nating tools, no? Or ginagamit nating mga kung ano-ano mang pinaglalagay natin diyan sa creatives natin, no? So dapat consistent 'yan, hindi dapat 'yan pabago-bago. Halimbawa, gumamit ka ng red or yung color mo is dalawang color, two colors ka like red and blue. Dapat every post mo, every gawa mo ng creative, yun pa rin talaga yung branding mo. And then same with the fonts, no? Dapat hindi siya pa iba-iba, no? So, use high quality images. Huwag yung mga distorted na mga images. Mas better kung mag-upload kayo ng mga images dapat galing sa emails, no? Kasi usually hindi sila nadi-distort. Kapag kasi pinadaan mo yan sa Facebook inbox, nagiging distorted siya, nagiging pangit or naging pangit yung quality niya. Kasi si Facebook, kino-compress niya yun para maging maliit yung file size or yung quality ng image na sinisend mo. So dapat kung meron kang Google Drive, mas better 'yon para na-maintain yung quality niya ng mga images na ina-upload niyo. Okay? Para mas professional ang tingnan, no? Clear and professional. Of course, meron din tayong sinasabing call to action. No, in every creatives, dapat meron talagang call to action. Kasi yun yung pagpaano natin, pagpa-hook natin sa clients natin. Example dyan is yung mga buy now, or visit website, or send us a message, yan, or learn more. Yan yung mga ano natin, call to action na ginagamit. Okay? Yung mga ano na to, call to action, gamit na gamit to, itong buy now sa visit website, gamit na gamit to sa mga conversion ads, no? Sa mga conversion ads. Okay? Next, publishing your design. Okay? Pwede mo siyang i-download sa Canva, no? Using the extensions of GPG, PNG, or PDF or different platforms. Pwede mo siyang, may mga options doon na pwede mong pagpilian. Kung video man yan, it's either MP4 or kung ano-ano mang mga video extensions na pwede nating magamit. Oh, flexible siya. Yes. Share on social media. Nagiging pixelate. I don't know kung basta pag pinadaan mo sa Facebook, nagiging pixelated siya. Yun. Yun yung pinaka-right term doon, Sir, Ma'am Raquel pala. No. Share on social media. So, directly share kasi pwede mo i-connect dito yung Facebook mo saka yung Instagram mo no? So, pwede mong i-share directly yung Canva designs mo sa Facebook or Instagram, no? So, very flexible siya in terms of social media. So, print your designs. You can also print your designs, no? Kung meron kang printer or gusto mo magkaroon ng hard copy sa mga designs mo, or kung ikaw yung may tipong local business like restaurants, gumagawa ka ng mga ng mga flyers, no? Pwede mong i-print yung mga business cards mo doon, no? Sa Canva natin. Ganon siya ka-flexible. Okay. So, that's the basic details of Canva kung bakit kailangan natin siyang gamitin. So, ano magiging next na natin? Na topic, no? We will do actual setup kung paano siya ginagamit, no? Yung Canva natin. Okay, so I will change okay. My screen. Mag-stop share lang ako. Yes. Yan, share ulit ako ng screen. So, ito yung itsura ng Canva natin. Ito yung Canva natin. Ito yung itsura niya. As you can see, marami na akong designs dito na ginawa. Gamit ko talaga si Canva ever since na pumutok si Canva, ito na talaga yung ginagamit ko. Kasi makikita mo yung flexibility ng mga paggawa ng design sa kanya. No? So here, in the left side, mayroon kang home or pag sinabi nating home, ito yung pinaka-main dashboard niya, no? Dito naman sa baba, projects, pwede ka kasing gumawa ng mga folders dito in your specific projects. Like halimbawa, gumawa ka ng for e-com, for Facebook training, yung mga ganyan. Pwede kang gumawa ng folders din dito. Gumagawa ka ng for real estate, no? Gawin mo lang is click mo lang tong add new and then create ka lang ng folder. Then pag click mo ng folder,
Lagyan mo lang ng pangalan ng for real estate itong mga design na to. Yan. And then click continue. Mapupunta na siya dito. So, this is real estate, no? Ganun lang. So, pwede mong ma-segregate lahat ng mga designs mo depende sa mga designs na ginagawa mo, no? Next, brand, okay? Ito namang brand, di muna natin di-discuss to kasi this is more on pro since basic yung topic natin, no? Itong mga templates, pwede kang makapili ng mga iba't ibang templates na ino-offer ni ni Canva. Okay? Halimbawa, sa documents, pwede kang makagawa ng document, pang whiteboard, pang presentation, no? If you are into, halimbawa, yung mga natin, mga real estate agents or yung mga insurance agents natin. So gamit na gamit nila yung presentation kasi the way kung gusto nila mag-present ng product nila, certain products, mga clients, pwede nilang magamit si uh, presentation na template. Okay? Ito naman yung feed ads, square, ito yung mga nakikita nyo sa sa news feed nyo. Oh, square siya. Ito naman para sa mga Instagram stories, pang post naman sa Facebook. Ito naman pag gumagawa ka ng logo. Okay? Ito naman for cover photo. Oh, at marami pang iba nandito, no? Marami kang pwedeng pagpilian dito ng mga templates. So it's up to you na kasi depende sa paggagamitan mo or depende sa gagawin mong creatives, no? If you're into online marketing naman, usually ginagamit namin dito is yung pang Facebook talaga. Pang Facebook post ito, landscape or itong feed ads, square, no? Kasi yung newsfeed natin, kung makikita niyo sa Facebook, yung newsfeed natin, square yung kayang ma-accumulate kung nasa mobile ka, no? O ma-accommodate nasa mobile ka. So maraming mga templates. Halimbawa, search tayo dito ng pang real estate. Halimbawa, real estate template. Okay? Click mo lang tong Canva templates and then search for real estate. So magbibigay na si Canva kaagad ng mga pang real estate na mga templates, no? So hindi mo na kailangan mag-isip kung anong concept ang gagawin mo. Yun naman talagang malaking naitulong ni Canva. Pwede mo na itong i-edit, no? Kung anong template yung gusto mong kunin, no? Halimbawa ito, kung gusto mo ito na gustuhan mo, no? Kung real estate agent ka, ito na nagustuhan mo, click mo lang siya and then click customize this template, no? Customize this template, mag-open siya ng new tab. Nakikita nyo pa ba yung screen ko? Nakikita nyo pa? New tab, baka kasi hindi nakashare. Pero hopefully nakikita nyo, no? So, halimbawa ito, chat. Yes, yes, okay. So, halimbawa ito, pwede na siyang i-edit. Pwede mo na palitan ng mga pictures ito. Pwede mo nang ma-edit yung ano niya, yung, ah, yung text niya. So, lahat yan editable na, no? So, yung mga kagandahan na meron kay Canva. Okay? So, halimbawa, gusto mo namang mag-manual, no? Wala kang nagustuhan sa mga template kasi medyo hindi tugma sa gusto mo. Halimbawa, ito na lang, itong creative na meron kami, no? I don't know kung nakita niyo sa mga feeds niyo kaya kayo nandito, no? Pero ito, halimbawa, ito yung gawin nating sample. Okay? Add lang tayo dito sa baba. Okay, gawin natin to. So, itong background naman is basically a background lang naman ito, naka-gradient lang siya, no? Default lang. So kung pipili ka ng background, click mo lang to, halimbawa, tanggalin natin. So ito yung blanco, no? Ito yung blanco. So ang gagawin natin is click mo lang tong picture na to. Okay? Then pwede ka nang pumili ng background na gusto mo. Halimbawa ito, pipiliin ko. Yan yung pinaka-default background ko. Tapos dito sa taas, meron siyang, ito yung gagayahin natin ha, dito sa taas. Kung titingnan nyo dito, no, ito yung mga text natin, this is very consistent. Pare-parehas yung mga ano niya, yung fonts niya, no? Parehas lang yung font, parehas, no? Yan. So, halimbawa ito, meron siya ditong libre. Ito yung tinatawag na pang-hook. Ibig sabihin, dapat pag meron kang text dito sa taas na malaki, ito yung magka-catch ng attention doon sa clients mo, no? So, gawin lang natin, lagyan muna natin ng background ito, no? Lagyan natin ng red. So, paano natin gagawin 'yan? Punta tayo dito sa elements. Yan. Makikita nyo dito yung shapes, no? Shapes. Okay? Click mo lang yung shapes, then pupunta yan dito sa taas, tapos lagay natin dito. Yan. Stretch lang natin.
And then, palitan natin yung kulay. Ano ba yung kulay niya? Red. Ito. Yan. Parang ganyan na siya, no? Basic na basic. Okay? And then, dito naman sa taas, ang gagawin natin is itong Yes Libre, no? Yan. Click na natin yung text. Yan. Tapos, click natin yung add heading. Ito. Yan. Tapos, lagay lang natin dito. Drag lang natin pataas. Tapos, lagyan natin ng Yes Libre. Yan. Mayroon pa palang comma. Yan. Tapos, ang pinaka-font niya is, yan natin yung font dito, Montserrat, no? Yan, yan. Kagayahin lang natin yan. So, click lang natin dito. Tapos dito sa Canvas Sans, sa font na to, select natin si Montserrat. Ito. Yan. Tapos, kung titingnan nyo, naka-italic siya. No? So, click natin yung italic. Tapos, palakihin pa natin. Stretch. Yan. Tapos yung kulay niya, ito dito tayo pipili kung gusto niyo palitan yung kulay, click niyo tong text color and then click color na gusto niyo. Okay? Yan. So meron tayong yes libre, no? Same na same. Next is ganun din, itong free Canva, ganyan, ganyan, no? Same lang din. Pwede tayong mag-add heading ulit, no? Or ang mas madali, click nyo lang to, then click duplicate para hindi ka na gumawa ng another edit sa fonts, no? So, lagay natin dito free. Yan, palitin natin. Maliit naman siya. Okay? Canva and ads, and FB ads training. Yan. Yan. Then duplicate natin. Canva. Malaki si Canva. Tapos, yung and natin maliit. Same font pa rin para sabi nga natin kanina, consistent. Palitin natin. Tapos, FB ads. Dapat dito kasing laki lang din yung Canva kasi yung topic natin dapat kasing laki ng Canva yung FB ads. Yan. Tapos, training kasing laki ng AN. So, pinapakita ko sa inyo kung gaano lang siya kadaling gawin. No? Gaano lang siya kadaling gawin dito sa Canva, lahat ng mga designs na nakikita nyo. So, etong register now, pwede naman kayo mag-download or kumuha lang dito sa elements. Halimbawa, sa elements, type nyo register now. Yan. So, magbibigay si Canva ng mga options. Yun nga lang, kapag naka-pro ka o naka-basic ka lang, hindi mo makukuha yung mga pro designs. No? Hindi mo siya makukuha. Pero kung naka-pro ka naman, yun naman yung privilege na meron ka. Kasi lahat ng mga pro designs, makukuha mo. No? So, meron namang mga free din dito. Click mo lang yung see all. No? Kung wala ka talagang pang free, okay, pang paid, pwede namang mga free lang din. Yung ilagay mo dito. Or basically, ako ang ginagawa ko, wait ha, baka meron tayong free na makuha dito. Yan, wala, wala, sorry. Walang free. Ayaw maglibre ni Canva ngayon. Yan. So ako naman, ang isang ginagawa ko is naghahanap ako dito sa Google. So, register now button. Yan, dito. Tapos, dina-download ko lang siya. Halimbawa, ito. Yan. Right click, save ko lang siya. Oh, halimbawa, ilagay ko dito sa desktop 1. Tapos, pupunta ngayon ako sa remove background. Tatanggalin ko yung background. So, remove BG. Para matanggal ko yung background, no? Upload ko lang siya dito. Yan, then open. And wait ko lang siyang tanggalin ni Canva. Yan. Then,
Ito, i-restore ko lang ito dito. Restore. Para ibalik niya lang yung, hindi niya tanggalin yung ano dito, yung kamay. Kasi tinatanggal niya eh. Yan. Okay. Done. I will click download. Tapos, i-apply ko siya dito. Wala ko. I-upload ko siya dito. Click upload ko lang. Nung ganito pag-upload ng ano, ng images or photos, no? So, dito, makikita ko na siyang uploading na siya. Pwede ko na siyang i-click. Lalagay ko na siya dito. Yun nga lang, pati yung register now, naging block. No, pwede mo siyang i-restore ulit. Alam ba, gawin mo ganito. Yan. Tingnan natin kung ma-restore yung ano niya. Ganito yung mga free, no? Ganito yung mga galaw ng free. Okay? Kung wala kang pang ano, pang pro, free lang muna. Yan, so white na siya. Di ba? Meron tayong white. So register now. Magkaiba nga lang yung ano nila, yung itsura nila. Pero pwede na rin, no? Register now. And then dito, no, ito naman is ano, frame. Frame ito. Okay? So paano tayo makakakuha ng frame? Pwede tayong mag-search dito sa elements. Okay? Then, ganyan natin yung frame. Yan. Then makakakita tayo ng mga frames dito. So itong frames na to, select natin see all natin. Pwede kang pumili ng mga frame dito na gusto mong ilagay. Okay? Yeah, aha. Ito na lang, ito na lang. Yan. Pwede natin ilagay dito yung frame. Yan. Then position natin, lagay natin sa back. No, to back lang para nasa likod siya. Then ito naman is this white background, pwede natin i-search yan dito. Sa elements pa rin. Search tayo ng white background. Saan ba yan? Baka may free dito. To. Background ito nga yun eh. No? Yan. Ilagay natin dito sa loob. Yan. So meron na tayong ganyan. No? Alright. Yan. So halos parehas na siya, no? Halos parehas na. So dito merong Monday, no? Monday. Same pa rin. Same pa rin yung ano. Ito naman Montserrat Classic naman. Montserrat Classic. So same pa rin. Add tayo ng text, heading. Tapos dito, ano ba yung nakalagay doon? Monday. Font niya is black. Ay, hindi pala black. Ano ba yung color na yan? Ano yung kulay niyan? 8 na. 8 p.m. So, palitin natin. Dito natin yung font. Dito yung pagbawas ng font dito sa taas. Yan, Monday, 8 p.m. Yan. Tapos yung via Zoom. Mayroon pala siyang via Zoom. Yan. Yan natin ulit. Naman via Zoom. Yan. Yung Zoom naman, ito, I don't know kung may makikita tayo dito na Zoom na ano, na icon. Pero parang ano lang siya, Zoom. Ang ginagawa ko kasi ganito din. So naghahanap din ako dito sa ano, Zoom PNG. Naghahanap din ako dito sa Google, no? Ito namang galawang free lang, no? Galawang free. Halimbawa ito, hanapin ko siya dito. Ito. So, download ko lang siya. Tapos, lagay ko ulit dito sa desktop. Punta ko dito sa background. Ulit. Background remover. And kunin ko yung zoom. Yan.
Yan, tanggal na yung Zoom. Tapos na-download ko siya. Upload ko siya ulit dito. Click upload. Upload file. Then dito, piliin ko yung Zoom. Yan, tapos ilalagay ko na siya dito. Yan, yun nga lang puti siya, no? Puti siya pala. Edit natin, try natin i-edit para maging black yung out. Yo, naging black na yung outline niya. Taas lang natin ng konti. Medyo matagal pala. Ang taas. Yan. Are you learning ba? Natututo ba kayo or wala kayong natututunan? Yes po, maraming natututunan. Yan, buti naman. Akala ko walang natututo sa akin. No? Yan, lagay lang natin si Yes, Zoom. Master. Hi, Nor. Yan. Lagyan lang natin dito ng via Zoom. Yan. So, next is kopyahan na lang natin to, no? Kasi hindi ko, parang dito na magda-type na. Pero same pa rin naman yung ano natin dito, yung font natin, yun nga lang, mas maliit yung font size niya. No? Halimbawa, duplicate lang natin to, tapos paste natin yung kinopya natin, tapos lagay natin sa left. So, yun, wag natin i-center. Yan, left lang para mas maganda tingnan. And palitin natin yung size. I think that's 16. Yan. Tapos yung font niya is Classic. Yan, Montserrat Classic. Yan. Ito naman kung meron kayong mga sponsor, pwede nyo ilagay dito, no? Sponsor. Halimbawa, nasa insurance kayo, lagay nyo dito powered by AXA Philippines or powered by Allianz Philippines, yung mga ganon. Kasi insurance agent din ako eh. Kaya medyo may mga alam ako sa mga insurance company. Okay? So, ito namang mga icons, ito like location, itong check, no? Pwede nyo ma-search yan din dito sa elements, no? Halimbawa, location icon. Yan. Pwede nyo mahanap din dito yan. Yan. So, kung mas maganda talaga kung naka-pro kayo kasi mas maraming options na pwedeng pagpilian. Unlike kung naka-free lang kayo, talagang very limited lang. No? Very limited yung makikita nyo. Pero still, pwede nyo pa rin magamit. No? Kung mga basic designs lang naman, hindi naman masyadong mga advanced designs, pwede nyo siyang magamit. Or, pwede nyo gawin yung ginagawa ko. No? Diba, naghahanap ulit ako dito. Location, icon, PNG. Okay, ito. Oh, gusto ko, ayoko ng red, ayoko ng ano. Ito. Ako to. Oh, maganda. Ano ba? Yan yung gusto ko. Pwede yung gawin to. Matrabaho nga lang siya, pero basic lang din naman kung pag-aaralan nyo. Oh, upload nyo ulit dito. Tanggalin nyo lang yung box. Asan na ba yun? May nawala. Saan ko ba sinave yun? Ulit nga. Oh, lagay ko sa desktop. Tama naman. Yun naman talaga yun. To. Hindi nga lang siya ng gano'n. Yan. So, pwede yung gawin yung ganito lang. No? Kung gusto nyo talagang basic lang, wala kayong pang paid na subscription sa Canva, pwedeng ganito lang din naman. Tatsagaan nyo nga lang din, no? Pero at least may magagawa kayo. Kasi naman sa wala. Yan. Upload mo ulit, tapos click mo lang yan. Yan, paliitin mo lang. Ah, paliitin lang natin location. Yan. No? Tapos sa limited check sa search check naman.
Elements, uh, check icon. Nga, yan, meron din dito. Kaso nga lang, mga paid din sila. Ay, ito. Libre. Yan, pwede lang ganyan. And then dito naman, of course, maglagay kayo ng picture nyo if ever nagba-market kayo. Depende sa concept na ginawa nyo. Kasi kung supplement yan, dapat wala kayong mukha dito, no? Pero ito kasi is for opportunity, no? Sa mga, for training, no? For training courses. Kaya dapat may picture kayo dito. Ako naman, ganito yung picture ko nung nilagay. So, dapat poging-pogi kayo pag naglagay kayo ng picture, no? Dapat poging-pogi. Hey, para naman mas maraming maengganyo sa sa picture niyo. Looking professional siya. Yan. Transfer ko lang dito kasi masyado siyang malapit. Uh, yan, tapos lagay ko siya dito. Yun. So, halos parehas yung nagawa nating design, no? Ito na lang yung mga kulang. Pero same pa rin naman yung mga icon lang din naman yan, mga icon, no? Yun. So, do you have questions in terms of Canva natin? No? Yun lang yung natin. Pero kung gusto mo talaga hindi ka na naggaganito nagmamanual, pwede ka namang pumili ng mga templates na available kay Canva dito, no? Pwede kang pumili diyan ng kahit ano. No, search mo lang dito. Tapos make sure to click Canva templates para magbigay si Canva ng mga suggestions ng mga designs para sa iyo. No, so, yun. Do you have questions about Canva? None for now po. Eh, wala daw. Oh, buti na Thank lang you wala. po. Thank you po, Master. Buti na lang wala, no? Sige. So kung wala tayong tanong sa Canva, okay lang ba mag-proceed tayo sa Facebook ads natin? Basic Facebook ads, no? Sige, Para Master. hindi Sige, Master. masayang yun, no? Sige, Master. Proceed tayo. Hindi Meron daw po, masayang yung oras nyo. Ronela. Meron daw po. Ay, meron May daw? nag Saan? yung Christine Gironella. Yes, Ma'am Christine. Ano po yung katanungan nyo? Yung mahiwagang tanong. You can open your mic, Ma'am, ha, if ever. Hello po. Yes, Ma'am. Ano po, for example po, kunwari kung confident na naman in terms of using Canva and the Mhm. application, pero paano po yung normally yung mostly problem kasi is yung getting the client or resourcing them po. Paano po, ano po magandang best way on for example, how you sell yourself po in terms of the skills and knowledge in terms of using Canva and FB page po. Well, of course, kailangan mo ilagay doon sa design mo, Ma'am, yung mga skills na ino-offer mo. Depende kaya kasi kung anong binabrand mo or anong pinopromote mo. Halimbawa, ano ba yung nyo, Ma'am? Ano yung industry nyo? Sa ngayon po, starting lang din po kasi ako sa virtual assistant po. So, pero more on planning po ako to have niche sa social media management po. Kasi knowledgeable naman po ako sa Canva. May Canva po akong account. Tsaka ano po ako, may knowledge po ako sa tawag doon, managing Facebook pages po. So basically, nasa line ka ng mga social media buyer, no? Apo. Kasi meron din akong mga community na ganun mga nasa social media buyer, no? Pero ang Pero labanan talaga dyan, naman Ma'am, is pala, kasi may iba ako nakikita kasi nag-join ako sa ibang mga groups ng mhm, mga social media or sa mga virtual assistant. Um,
necessary ba talagang ipopost mo doon na you're looking for ganyan or ano? Para kasi hindi ko siya nakikita as best way to do that to sell yourself. Kasi parang nagiging ano po siya, parang Naging pushy nagiging ka cheap pa or po or nagiging more on cheap yung offer mo at the same time parang nagmumukha kang ano, tawag doon, trying hard, parang ganun. Tama po ba? Parang ganun po kasi yung oo, thinking oo. sa ganun. Ganun talaga yung mangyayari, ma'am, pag ganun klase yung pag-post mo. Kaya nga, sa industry mo, ma'am, ng mga media buyers, kailangan mo pag-aralan yung content, yung copywriting. Tapos, kailangan showcase mo talaga yung ano mo, yung skills mo. Or mas kilala na sa tawag na portfolio. Kasi mas Opo. maganda doon, gumawa ka talaga ng landing page or something, ano ba, yung pwede kang gumawa ng portfolio para in case may mga interested clients na gusto mag-connect sa'yo, makita nila yung skills mo. It's not necessarily na doon sa post mo ilagay mo, no? Opo. Hindi ka namang Kasi maglagay ng curiosity lang. nagiging parang overexposed yung ginagawa ng iba na or they being so uh, masyadong yun po, parang doon na lang nila basta pinopost yung info nila na parang pare-pareho din naman kayo mga looking for clients pero doon ka rin nagpo-post ng ganon. Yes, tama ma'am. Kaya mas better talaga mag-isip ka ng something kakaiba sa'yo. Yung talagang lulutang ka. Kaya nga ang mas advice ko dyan in terms of social media buyer kasi number one dyan yung skills. Course. Opo. Tapos pangalawa niyan is pagiging professional kasi kailangan maging high-end ka. Hindi pwedeng sasabay ka lang sa mga eager talaga makakuha ka agad ng project. Kasi yung iba dyan talaga is parang nagpo-post na lang sila for the sake na makuha sila or yung iba nga dyan naglalaban na nila ng pababaan ng price, di ba? Yes Alam mo po. naman yung mga virtual assistant kayo, yung rate nila nasa $20+ pataas, di ba? Pero may mga Opo. magbibid niyan ng mga $3, gano'n, para makuha lang sila, di ba? So, kung sasabay ka sa gano'n, wala kang uniqueness in terms of, sabi nga ni Sir Troy, self-branding, no? Yun kailangan yung pag-isipan mo, no? Kailangan maging kakaiba ka sa mga social media buyer. Kaya aralin mo rin yung copywriting, okay, in terms of posting. Okay? Sige po, sige po. Thank you po, thank you po. Sige. Oy, si Sir Nor Hassan. Sige, may question ka, sir? Good evening. Good evening, Coach. Good evening sa lahat. Coach, pwede ba ang paturo ng techniques mo para hindi siya mapa-pixelated since na mag-step tayo sa Facebook ads. Yung Canva na hindi siya ma-pixelated pag pinost na sa pinost na Well, sa as long as FB. nakaano yan, as long as hindi pixelated yung source niya, no, ng mga images or ng mga stock photos mo, hindi siya naging pixelated. Basta i-save mo lang siya sa Google Drive kasi napiprevent yung ano niya, yung quality. No, huwag mong padadaanin sa ibang ano. Halimbawa, kinompress mo, pumunta ka sa compressing ng ng file. Mako-compress talaga sa kapag pinost mo yan, nagiging pixelated na yan, no? Of course, sa Facebook din, ganun din naman kasi ang ginagawa ni Facebook, pinapaliit niya yung file size niya. Kaya minsan nagiging pixelated siya. Pero yun nga, yung suggestion ko, dapat yung ina-upload yung mga pictures sa Canva, dapat high quality na siya. Para pag download nyo, high quality pa rin siya, hindi siya nababago. No? Pero in advance, topics natin, pag-uusapan naman natin yan. Okay? For the meantime, let's go to basic kasi may mga basic tayo na mga audience. Okay, sir? So, let's proceed, no? Let's proceed. So, next natin gagawin is Facebook ads. Okay, let me share my screen again. This is also a basic Facebook ads. So, sino yung may mga, may mga idea sa Facebook ads natin kung paano gumawa ng Facebook ads dito, no? Sino ba yung may mga experience na? Patype naman ako ng one if ever meron na dito. Para alam ko yung mga audience ko. Yan, isa lang o dalawa lang. Yan, dalawa. Dalawa lang yung meron. O, tatlo. Humabol pa, no?
Yan, ay, apat, no? Yan. So 38 tayo dito, meron tayong ay yun, 33 tayo na hindi marunong pa mag Facebook ads, no? So done tayo sa basic, okay? Share ulit ako ng screen ko. Press center, present. Yan. Yan. So hopefully nakikita nyo yung screen ko, no? Nakikita nyo naman, no? Yes po. Yon. So, welcome to Facebook Ads Essential Guide. Ibig sabihin, ito yung pinaka-guide natin sa paggawa ng Facebook Ads. Okay? So, bakit kailangan natin ng Facebook Ads? Basically, kailangan natin mag-adapt talaga in online marketing. Kasi kung titingnan nyo yung population ngayon ng social media, talagang napakarami na. Makikita nyo, kung kayo yung mga tipong nagmang-market talaga, makikita nyo yung pagkakaiba ng local market saka ng nationwide market. When you say local market, ang ibig sabihin ko doon is yung minamarketan mo is within your vicinity lang. Ibig sabihin, halimbawa, kung nasa barangay 1 ka lang, doon ka lang nagmang-market, no? Or kung nasa city ka lang, doon ka lang nagmo-market, no? So, ang kaibahan naman ng Facebook ads, no, pwede kang makapag-market all over the Philippines or even international, no? Yun naman yung saklaw ng market na meron siya. Kasi kung titingnan mo, yung data dito, no? Sa Facebook pa lang, sa Facebook alone, okay? That's 86.75 million top potential reach on Facebook ads na pwede mong ma-reach kapag nag-market ka. Ganon siya kaluwag. Ganon karami yung pwede nating pagbentahan ng certain product na inaalok natin sa mga clients natin. No? So in Philippines pa lang yan. So sa Pilipinas pa lang yan. Kaya yan yung mga top potential, top potential audience or tama, audience na pwede nating pagmarketan ng product natin, no? Next is, ito naman yung weekly online shopping activities. Ibig sabihin, yung mga taong may experience in terms of buying online, Master no? Mikey, Yes po. Excuse master. Ay, pump up ka. Wait. yes po. Hindi Meron nyo pong pala ano, nakikita. meron pong Yan. harang master. Okay na master. Thank you Okay master. na. Uulit tayo, ulit. Sige master. Thank you master. Saan na ba ako? Ulit tayo ha, kasi yun pala yun. Yan, as I'm saying kanina, okay, in terms of audience size, no, mas malaki talaga yung audience na pwede nating mag-marketan online. Kasi sa Facebook pa lang, that is 86.75 million, yung pwede makakita ng kahit isang ano mo lang, ad campaign. Okay? Kahit isang ad campaign mo lang, pwede nang maraming makakita ng ano mo, ng ng Facebook ads mo. Okay? So next is, kung titingnan nyo yung data, no? In terms of online shopping, kasi kami nasa dropshipping kami eh. Kung nasa dropshipping kayo or nasa pagbibenta kayo ng mga goods, no, or yung mga kung ano namang products ang binibenta nyo, it's either electronics or something, no? Kami kasi nasa supplements kami. So, kung makikita nyo yung activity ng mga Pilipino in terms of buying online, that's 57% lang mga bumibili or may tiwala na sa pagbili online, no? So, masyadong educated na yung mga Pilipino in terms of buying ng mga goods online, no? So, nandito na tayo sa era na talagang nag-switch na tayo into digital marketing or digital buying, no? Next, sa mga e-commerce naman, e-commerce ano natin, goods, no? Yung mga nagbebenta naman online kasi ang ibig sabihin ng e-commerce is just a buying and selling online, no? So, number one pa rin yung electronics. Number one yung electronics dyan kasi $6.22 billion yan, no? So, imagine kung kahit man lang 0.001 yung makuha mo dyan na market, no? Napakalaki na yan. Yan. So, based on survey, no, sa brand discovery ng mga pwede nating pagmarketan, no? Number one pa rin dyan yung social media. Nasa social media pa rin yung pinakamarami. Okay? Word of mouth, nasa 28% lang siya. Yung retail websites, as you can see, pumapangalawa yung retail websites. No? Ito yung gumagamit ng mga third-party
platforms like Shopify or ano pa ba yung mga kung ano-anong WooCommerce, yun, maraming mga retail websites na pwede mong gamitin kung nagbebenta ka din ng mga ganitong goods, no? And so on, no? Marami diyang mga ano. Pero number one pa rin yung social media. Kaya ganun namin ka-recommended yung Facebook ads, no? So anong naitutulong ng Facebook ads? No, what are Facebook ads? Ano ba yung meron sa Facebook ads? So Facebook ads are ads that are shown on Facebook. Ano? Basic na basic talaga. Yung mga ads na makikita mo sa Facebook, ano? Kung nag-scroll ka sa cellphone mo na mayroon nakalagay na sponsored, that is an ad, no? Ng mga Facebook ad marketers, no? They can help you reach the more than 2 billion people who use Facebook every month, no? So you don't have to be an expert to advertise on Facebook. Yes, that's true. Hindi mo kailangan maging expert muna dito. Even yung mga expert nga, nagsimula yan sa pinaka-basic. No, bago ko sila tawaging expert. Pero based on my experience, kahit matagal na ako sa Facebook marketing, no, since 2016, still hindi pa rin naman ako expert, no? May alam lang pero hindi pa rin expert. Okay? Kasi si Facebook naman pabago-bago. So every time may bago yan, kapag hindi ka nag-adapt, kahit expert ka ba dati, pero na behind ka in terms of updates ng Facebook, still babalik ka sa basic, no? So create and run campaigns using self-serving, simple serve tools and track their performance with easy-to-read reports. Kasi may mga reporting din doon na makikita. So no matter what kind of audience you want to reach, you'll find them on Facebook. Kahit sino-sino pang mga audience yan, no? Kahit nga mga marites, pwede mong mahanap doon. Pwede mong marketan, no? Next. So, ano yung mga kailangan mo para makagawa ka ng Facebook ads? No? Number one is business page and business manager account. No? Or you have an option na personal ad account lang yung gamitin mo. Kapag gusto mo profile lang, yung Facebook profile mo lang yung gagamitin mo. No? Also, kailangan mo ng payment methods kasi, of course, hindi naman libre si Facebook. Nagpapabayad siya. No? In terms of Facebook or paid ads, may bayad talaga siya. So, depende na yun sa capacity ng wallet mo. Okay? Ads budget, yun nga, yung capacity ng wallet mo. Creative materials, yung sa Canva na ginawa natin. No? Kung nagbibenta tayo, dapat meron tayong save replies, frequently asked questions, testimonies, and benefits ng product. And of course, kailangan mo ng time. Okay? Kasi dito, ano lang, isang gabihan lang na master ka na. No? So, lahat tayo dito duman tayo ng series of trainings para maging master tayo. Kaya kailangan ng time ito para matutunan mo talaga siya. So, kung tatamarin ka lang, wag mo nang gawin to. No? Wag mo nang gawin to kasi nag-require to ng malaking oras. Okay? Ayun natin, hindi mo masasabing master mo na kaagad kapag umattend ka ng training ng isang beses lang. Kaya mayroon tayong tinatawag na basic, advanced, saka masterclass, no? Kasi hindi mo siya makukuha sa isang attendan lang, no? Good thing here is meron tayong mga recordings sa loob ng Wearers Academy. No, yun naman yung pinaka-libre namin sa inyo kapag nasa nasa loob ng Wearers Academy, no? So next, nagagawin natin, if you're promoting some products, of course, kailangan mong intindihin kung anong products ang meron ka. Eh hindi pwedeng hindi mo alam yung product na pinopromote mo. Kaya nga number one rule kapag nagbebenta ka ng product is dapat product knowledge. Kasi pag wala kang alam sa product na binebenta mo, talagang malilito ka kung paano mo siya i-market. No, halimbawa, pampaganda yung binebenta mo tapos hindi mo alam kung paano siya ilalatag sa clients mo. No, kasi wala kang knowledge. So, kaya hindi mo siya magagawa ng tama. Of course, kailangan mo pag-aralan kung anong target audience ang meron ka. Kasi kung social media buyer ka, dapat yung mga target audience mo diyan is mga may mga negosyo na gustong mag-switch into digital marketing, no? Like ako, meron akong digital agency, no? So, ang tina-target namin is yung may mga local businesses na gustong magkaroon ng awareness yung brands nila or yung negosyo nila online. No? Magkaroon silang social media presence. Okay? Yun lang. No? Next is kailangan mag-set ng goal in your advertising. So lahat talaga may goal. Sa kung anong objective ang gagamitin mo. Kasi sa Facebook, meron yang series of objectives. No? Depende sa gusto mong mangyari sa campaign mo. More engagement
reactions, comments, and share. Sa more engagement. Sa more increase naman and started, yung objective mo is dapat more increase and started conversation. And of course, lastly, dapat meron kang purchase and sales. So, hindi dapat hanggang inquire lang. Kung nagbibenta ka, hindi dapat hanggang inquire lang. So, dapat makuha mo yung purchase saka yung sales. Next. Yan. So, ito yung magiging structure natin. Paano gumawa ng basic campaign structure? So, meron tayong one campaign, no, with an objective, no, depende sa objective. And then, meron tayong ad set 1 or dito tayo maglalagay ng audience and placement. So, dito tayo ilalagay kung sino yung mga specific audience ang ita-target natin. If yun talaga yung gusto nyo mangyari. And then, maglalagay tayo ng isang picture. Yung ilalagay natin is yung picture na ginawa natin. That is creative, no? Next. Ano naman pagkakaiba nito? Yung mga campaigns na to or mga structure na to. So, what is campaign level? Itong campaign na to, dito. So, what is campaign level? At the campaign level, you'll choose an ad objective to define your goals. So, depende sa goals mo. Gusto mong makabenta? Gusto mong magkaroon lang ng awareness? Gusto mo bang magkaroon lang ng, ano pa ba? Ng video views or gusto mo magkaroon lang ng mga comments, ng shares? No, depende sa objective na gusto mo mangyari sa campaign mo. Okay? Your objective is your purpose for advertising and you can only choose one for each campaign. So, isa lang, hindi pwedeng dalawang objective. No? Next, what is campaign level? Ito naman, yung tama ba? Nasa campaign. Ito yung itsura ng campaign level, no? So, meron tayong mga objective dito. Meron tayong awareness, traffic. Sa awareness, ito yung more on awareness lang talaga. Yung papakita lang yung product na meron ka. Sasabihin mo lang na, hoy, eto, may binibenta akong ganitong product, no? Or kung nasa local business ka, may restaurants ka or something, no? Pwede mong gamitin si awareness para ma-aware yung community mo na meron kang ganitong product or meron kang ganitong negosyo, no? Next is traffic. Kung meron kang mga landing pages or meron kang mga, ano pa ba, third-party website, pwede mong gamitin si traffic para magkaroon ng traffic yung website mo. Okay? From the word itself, traffic. No, maganda si traffic kung may mga website ka, wag mo lang siyang gamitin sa EDSA. No, kasi mahirap talaga sa EDSA ang traffic. Eh. No? So wala eh, may namatay na namang joke today. Good. Sige, proceed tayo. Next is engagement. Kung gusto mo magkaroon ng maraming comments at saka shares and post or shares and ano pa ba, reactions pala. Ito sa engagement, pwede to. Pero kung video rin yung ginawa mo, pwede kang magkaroon ng mga video views. No? Also, pwede ka rin magkaroon ng conversations kasi pwede silang mag-message sa inbox ng page mo. Next is leads. Itong leads naman, like sa social media kanina, sino ba yun nagtanong kanina? Social media buyer, kung gusto mong magkaroon ng maraming leads, ito yung gamitin mo. No? Gumamit ka ng forms. No? Para kung interesado yung client mo, pwede silang mag-sign up. Or kung nasa real estate ka naman, mag-schedule sila ng viewing no, ng bahay na binibenta mo, pwede mong gamitin si leads. No? Kung nasa insurance agent ka rin, no? Pwede mo rin gamitin si leads if ever gusto nila magpa-present or magkaroon ng F&A, no? Financial Leads Analysis, no? Para pwede mo gamitin si leads, no? Basically yan yung ginagamit, no? Kung gusto mo magkaroon ng leads or prospects sa binibenta mong product, no? Next is app promotion. Ito naman, hindi natin kailangan discuss to. Hindi naman tayo mga app developer, no? Hindi natin kailangan yan. Ito naman sa conversion or sales, okay, pwede tayo makapag-generate ng dito, ng purchases kung gumagamit ka ng fulfillment like Shopify, like Webcake, or ano pa ba? WooCommerce, WordPress. Si WordPress at si WooCommerce, isa lang naman yun, no? Ano pa ba? Basta yung mga gumagamit yan ng mga e-commerce platforms, no? Pwede mong gamitin si sales objective. Next, ano naman yung ad set level? Yung ad set level naman, dito tayo naglalagay ng mga, so hindi ko na babasahin to, no? Masyadong English. No, hindi ko na babasahin to. Dito tayo naglalagay ng mga audience natin, kung yung mga specific audience na tina-target natin,
And then kung saang location gusto mong i-market yung product mo kasi pwede kong makapaglagay ng mga specific locations. Like halimbawa, ako gusto ko sa Tacloban City lang, within my city lang. Pwedeng ganon, no? Of course, pwede kong ma-filter yung mga age dito, no? Age and gender, pwede ma-filter yung gender dito. If you are marketing international, pwede mong gamitin itong languages. And of course, sa detailed targeting, okay, pwede kang mag-target ng mga specific audience. Like halimbawa, nagbebenta ka ng ng supplement, pwede mong ilagay dito yung health and wellness na interest or targeting. Ibig sabihin, yung ita-target ni Facebook or papakitaan ng campaign mo is yung mga taong interested sa health and wellness. No? So, what is ad level? Yung ad level naman, ito naman yung makikita ni clients or ng future clients or future prospects. No? So, ano yung papakita mo sa kanila? So, ito yung ad copy. Pwede tayong maglagay ng ad copy dito or mas kilala sa text or ano bang caption, no? Caption pala. No, pero basically ang tawag dyan is ad copy, no? Tapos yung picture, yun din nilalagay natin dito. Para yun yung makikita ni clients or ni prospects, no? Pwede rin tayong maglagay ng mga call to action button. Dito tayo naglalagay ng call to action button, no? Next, ano pa bang next? Yan. So, ganito ang mangyayari basically. So, one campaign, it's either dalawang ad set yung gamitin mo or take the dalawang ad creative. Okay? Next. So, here's the result, no, nung gumawa tayo ng ng campaign. Hindi sa akin to ha, hindi sa akin to. So, one of the lang, dropshipper natin, shinare niya. So, ganito yung magiging itsura ng natin, ng campaign. Okay? Ito yung amount spent. Kung titignan nyo naman yung sales niya, no, meron siyang 21 purchases. So, ang gastos niya lang dito is 2,000, pero naka-income siya, nakabenta siya ng 22,000 pesos. So, ang laki. Okay? Kung titignan nyo yung total, gumastos siya dito ng around 36,000 pesos sa loob ng ng isang buwan, January 1 to January 31. Pero kumita siya dito ng 276,000. So, ang laki, no? Sabihin na lang natin yung cost of goods dyan or kung may binabayaran kang goods, halimbawa, cost of goods dyan is nasa 30% or sabihin natin yung 76,000 or, tama. No? So, meron kang 200 na malinis. No? So, marketing spend pa, no? Ad spend natin, halimbawa, nasa 100K. Still, meron kang 100,000 pesos na net profit. No? Hindi na masama. Okay? So, yan yung natin, yung tsura ng natin, ng campaign natin. Okay? So, let's go to yes, may recording ito, naka-record ito, ma'am. Yan. So, next natin is actual setup. Okay? Yun, actual setup tayo. Stop share again. So, learning ba? May natututunan ba kayo sa akin? Baka wala, no? Yes po. Yan, meron naman pala. Thank you sa mga sumasagot. Kala ko ako lang yung Yes, nagsasalita dito. yes, coach. Yan. Learning po. So, next natin gagawin, no? We will demo a setup kung paano natin gagawin. But first, i-download muna natin yung yung ginawa natin. Pala. Ano ba 'yon, yung ginawa natin? Na-download ko lang siya ha, para yun yung gamitin natin din. Okay. Yan. So, ganito pala mag-download, by the way. Hindi ko napakita paano download to, no? So, ganito natin i-download siya. So, sa mga basic, enthusiast, no? Basic people, no? So, as you can see, dalawa yung natin, ginawa natin dito. Ito yung final natin, no? So, ito lang yung kunin natin na page 2, no? Page 2. So, pag nag-download tayo, no, click lang natin tong share and then click download. Tapos yung page 2 lang yung kukunin natin. Click natin yung select pages. Tapos ilagay lang natin yung 2. Yan, then click done. So, basically, ito lang yung mada-download na 2. Yan. So, maggaganyan-ganyan siya. Tapos magda-download na siya dito. Yan. So, ito na yung nagawa natin. Downloaded na siya. Yan. So, yung gamitin natin.
So, punta tayo sa Ads Manager. Yan. So, ito yung itsura ng Ads Manager natin. Yan. So, meron akong scheduled running ads dito. No? Nasa messaging ako, pero winning ad ko na to. Okay, so gawa tayo. By the way pala, yung mga basics, saan ba natin makikita tong yung Ads Manager? Wait, share ko pala kung paano natin makikita tong Ads Manager. Wait para naman sa mga natin, sa mga wala pang idea. Okay? Sige, coach. So, ang gagamitin natin is Personal Ads Manager para mabilis tayo, no? Share ako ng screen ko. So, para makita natin yung Ads Manager, no? Punta lang kayo sa profile nyo dito sa dashboard, no? Sa newsfeed nyo. And then, dito sa left side, click nyo lang yung See More. Yan. And then, click nyo itong Ads Manager. No? So, didiretso na yan sa dashboard ng Ads Manager. Ayan. So, ito yung itsura niya. May utang pa ako kay Facebook. Ay, wala pala. Ay, tama. May utang ako dito. Payment error. So, kailangan kong bayaran si Facebook. Pero ito yung itsura niya, no? Ngayon yung itsura niya. Okay, same din dito. Ito lang kasi yung gagamitin kong ad account na isa para makita nyo kung paano siya ipapublish. No? Ito. Ay, mali pala. Mali yung na-share ko. Wait. Ay, tama naman. Yan. So, klaro na yung screen ko. Ganito yung itsura niya. No? So, unang-unang gagawin natin is you need to click the create. No? Click mo itong create. So, ito yung mga objective na pinakita ko sa inyo kanina sa presentation. So, of course, dapat malinaw sa inyo kung anong goal nyo or campaign na gagamitin nyo. Ano bang gusto nyo mangyari? Gusto nyo magkaroon ng maraming messages, reactions, shares, comments, no? Or gusto nyo magbenta kaagad? No, na-explain ko naman to kanina kung ano mga functions ito. So, piliin natin si engagement kasi gusto ko magkaroon ng messages. Coach, Yes po. hindi po yung sa bandang choose campaign objectives, hindi po siya pwedeng multiple. Like for Hindi, example, hindi. awareness and sales. Hindi, dapat magkaibang campaign sila, sir. Oh, hindi dapat magkaparehas na In one campaign, dapat isa lang yung objective mo. Hindi pwedeng dalawa. Okay. Oh, halimbawa, engagement yung una mong campaign, dapat gagawa ka ulit ng panibagong campaign, no? Tapos pili ka ulit ng another objective. So hindi mo siyang pwedeng pagsamahin na dalawa sa isang campaign. Yung objective, dapat isang campaign lang, o isang objective lang sa bawat campaign. No? Yan, sige. So, click natin yung engagement kasi ang gusto kong mangyari, kasi ang binibenta ko or pinopromote ko is yung itong natin, free Canva, no? Ito yung pinopromote ko. So, gusto kong magkaroon ng maraming inquiries na mag-a-ask sa akin kung paano sila makaka-attend sa free training, no? I don't know kung ito rin yung nakita nyo na ads namin. Okay? So, click ko lang yung engagement kasi nandito yung messenger. Dito sila mag-message sa akin. And then, I will click continue. Yan. Tapos dito, make sure to select the manual engagement. Huwag muna kayong mag-tailored, no? So, dito muna kayo sa manual engagement. Yan. So, ito yung itsura niya. So, this is campaign level, ad set level, and ad level. Okay? Dito rin sa left side, this is campaign level, ad set level, and ad level. No? So, basically, dito dapat papangalanan mo kung para saan itong ads mo. Halimbawa, free Canva. Nilalagay ko. And FB ads. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng date. November 25. Yan. Okay? Tapos dito sa special categories, wag nyo nang gagalawin to. Okay? Kasi hindi applicable sa atin to kapag nagmamarket tayo online. Maliban na lang kung nasa financial ka, employment, housing, and social issues like politics. No? Pero since hindi naman tayo mag-ano ng politics or something other dito, wag natin galawin yan. So dito sa auction naman, sa campaign details, naka-default yan, auction. No? Huwag kang mag-reservation muna. Sa auction ka muna. Sa reservation, ang gamit ng reservation is kapag halimbawa,
gusto mong mag-join ng mga 11-11, ganyan, may nilook forward kang mga mga promotion or mga may tawag diyan, mga sale, ano? Pwede mong gamitin sa reservation. Pero topic natin, i-discuss natin 'yan sa mga advanced classes natin. For now, default natin yung auction. Dito naman sa engagement, of course, kung anong pinili natin engagement, yan yung magdi-display dyan. No? Yan. Tapos dito sa Advantage Campaign Budget, ang ginagawa niya lang dito is si Facebook ang magdi-decide kung paano niya i-disburse yung budget mo. No? But if you are testing pa lang, wag mo munang gagamitin ko to. Kasi kapag nag-test ka, dapat ikaw muna yung mag-control ng budget mo. No? A/B testing, wag muna. Dapat ikaw muna yung masusunod. Then I will click next. Yan. Pupunta ako sa ad level. Okay? Sa ad level naman, papangalanan ko siya kung anong audience. Halimbawa, gusto ko siya sa Pilipinas. So, ilalagay ko sa Pinas. Tapos, of course, gusto ko munang mag-test. Ang awareness lang to. So, hindi ko muna siya lalagyan ng ng detailed targeting. So, ilalagay ko dito no target. Tapos, yung age niya, ano ba yung age yung kailangan kong i-market? I think 25, no? 25 to 35. Okay? Ito yung gusto kong i-target kasi yung age ito age. Lagyan natin ng age. Yan. Kasi ito lang yung alam kong techie pa, yung pinaka nakaka-adapt pa sa technology. No, I think pag meron pang mga 40 plus no dito naman, marami pang mga 40 plus pa rin depende sa experience, no? Pero usually ito yung mga age na to, ito yung mga techie pa na masyadong nakakapagbabad pa sa online, no? So yan. So dito naman sa Facebook page, piliin mo yung page kung saan ka magpo-promote. Ako halimbawa, We Rise. Meron ba ako dito page? Access ko ba 'yon? Ay, wala pala. Ito na lang, Chantal Hub, Tacloban. Okay? Yan. Tapos dito, of course, automatic nakaselect yan. Messaging, no? Sa Messenger, automatic yan. Sa performance goal, wag mo natin galawin to. Sa bid control, wag din. Dito tayo sa budget. So pag nagtitest tayo, basically, ang budget ko dito is 200 pesos per day. No? Per ad set. Per ad set ha. Per ad set yung ano ko dito. 200 pesos per ad set. Okay? Ilalagay ko, daily daily budget ito. Ibig sabihin, araw-araw mong gagastusin. No? Kasi meron din ditong lifetime budget. Halimbawa, pag naglagay ka ng 200 pesos dito, pag pinili mo si lifetime, ibig sabihin, buong campaign niya, 200 pesos lang yung gagastusin mo. Yun lang. Pag daily budget naman, 200 pesos ang gagastusin niya sa buong araw. No? Halimbawa, sa lifetime, pakita ko rin sa inyo, sa lifetime, maglalagay ka kasi ng start date saka end date. Halimbawa, nilagay mo dyan 1 month, no? From November 25 to December 25, that's 1 month. So kung gagastos ka dito, ilalagay mo dito is 200 pesos lang, masyadong maliit yan. Masyadong maliit. Okay? So gawin mong 2,000. Yeah? Pwede na siya. So in 1 month, 2,000 pesos yung gagastusin niya. Pero hindi natin gustong mangyari yon kasi nagtitest pa lang tayo eh. Nagtitest pa lang tayo ng creatives natin. When we say testing, hindi pa tayo sigurado dyan kung maraming mag-i-inquire dyan o wala. No? So ang best practices natin is click daily budget and use 200 pesos only. No? So wag nating lalagyan ng end date kapag nagtitest tayo. Okay? Hopefully malinaw yan. No? Wag nating lalagyan ng end date. Yan, next. Okay, wala na tayo dito. Dito sa location naman, sa location, depende kung saan yung market. No? Halimbawa ako, Chantal Tacloban, ibig sabihin, taga Tacloban City kasi ako eh, no? So, sa Tacloban City ko lang siya i-market. Okay? So, dito sa location, i-click ko lang itong edit, no? And then dito, ita-type ko lang yung Tacloban City. Yan. So, pipiliin ko lang dito yung Tacloban City, Eastern Visayas. Yan. So, kung makikita nyo dito sa, sa map niya, yung target niya lang, specific location lang ng Tacloban City. Although may lalabas pa rin dyan, no, depende sa miles or radius na cover niya. Kung gusto yung specific lang talaga sa Tacloban City or sa city, no, palitan nyo yung radius. No? Click nyo lang itong plus 225, no? Tapos palitin nyo, gawin yung 10. So, mas liliit siya. No? Yan. So, specific na siya sa Tacloban lang.
No? Sa global lang siya. Okay? Sige. Next natin is sa Advantage Audience. Advantage Plus Audience. No, gagamitin natin is Advantage Plus Audience tapos maglalagay tayo ng suggestion. No, halimbawa, ang gusto kong nilagay natin dito is 35 lang, di ba? Okay, 25 to 35. So kailangan natin ng suggestion, no? Na age para yun din yung pakikitaan ni Facebook. No, so click lang natin tong advanced audience suggestion. Yan. Tapos dito sa age, click natin yung 18, lagay natin dito is 25. Yan. Tapos dito naman sa older, lagay natin dito is 35. Yan. So sa gender naman, depende sa'yo. Okay? It's either both women and men na makakita ng ads mo or pwede kang mag-select ng men lang or it's either woman. No? Or all. Pwede naman. Kasi may mga babae namang marketer din eh. Okay? So sa detailed targeting, no, if sa best practice ko or pina-practice ko is hindi ako naglalagay ng targeting dito. If ever nagtitest pa lang ako ng creatives. Kasi ang ginagawa ko kasi, tinetest ko muna yung picture na ginawa ko. So hindi muna ako naglalagay dito ng detailed targeting. No, pag nakita ko na yung pinaka-winning na creative ko, saka ako nagta-targeting ng interest. Okay, saka ako nag-interest targeting. Okay? Yan. Dapat sa placement naman, sa placements, ang ilalagay natin dito is dapat manual. No? Dapat naka-manual tayo kasi hindi naman tayo mag-market sa Instagram. No? Tatanggalin natin siya sa Instagram. Tatanggalin ko siya sa Messenger kasi napakaliit lang ng space natin sa Messenger. Of course, tatanggalin ko siya sa Audience Network. Ilalagay ko lang yung Facebook para yung budget ko doon lang iikot sa Facebook. No? Hindi siya lalabas. Then, I will click next. Tapos dito naman, halimbawa, ang pangalan natin dito is opportunity or free Canva. Free Canva and Facebook ads. Yan. Sa partnership, hindi natin kailangan yan. Sa identity naman, automatic naman yan. Kung ano pinili mong page dito sa ad set, dito, kung pinili mo dito, yun din yung malalagay dito sa identity. No? Yan. Pwede kang mag-add ng Instagram if ever gusto mo. Of course, dito sa create, sa ad setup natin, nakalagay dyan is create ad. Kapag bago pa lang yan, dapat create ad talagang nakalagay dyan. Next, upload natin yung media. Yun yung image na ginawa natin. Okay, wait lang natin. Medyo mabagal yung internet ko. Yun. So, upload lang natin. Click upload. Then, select natin yung creative. Tapos, wait lang natin ma-upload siya. And then, I will click next. 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 Yan. Tapos dito, lalagyan ko na siya ng caption. Halimbawa, join our free training of Canva and Facebook ads today. Yan. Tapos lalagyan ko pa siya ng limited slots only. Tapos sa call to action natin or sa headline natin, yes, it's free. Yan. Tapos dito naman, send message. Yan ang tama yan. Sa description, hindi necessary. Optional lang siya. Depende sa'yo kung lalagyan mo. Tapos dito naman sa call to action, naka-send message siya. Ito yan. And then dito sa message template, ito naman kung ano yung gusto mong itanong sa'yo or itanong sa'yo ng mga mag-i-inquire sa'yo. No? So, dito i-edit mo lang to. Okay? So, halimbawa, ano yung mga gusto mong itanong? How? How to join? Yan. Kasi yung mga ilalagay mo dito, dapat alam mo na rin yung sagot. No? Para pag-click nila ng how to join, may automatic sagot ka na. No? When? How much? Nagtatanong niya kung free ba talaga yan o how much? Or may bayad. Pag how much, sagot mo, totally libre. No? Totally free. Tapos yung pangalanan mo lang ng free Canva para may pangalan ka sa template mo. And then I will click save. Yan. So ito na yung itsura ng ano natin, ng ads natin.
Okay? Tapos click ko yung publish. Yan. So ito na yung ano natin, yung pinaka-ads natin. So free Canva sa campaign level, ito yung ad set natin. Ito naman yung ad level natin. Wait lang natin siya mag-process and then good to go ka na. Okay, off ko lang to, baka mag-run siya mamaya. Kawawa naman yung budget ko, mababawasan. Alright. So, do you have questions? That's the end of my topic. Okay, do you have questions? Okay, kasi may magdi-discuss pa yung ano natin, yung sponsor natin, no? Sa mga ano naman, sa mga gusto mag-diversify ng income nila or ng business nila, no, we have sponsor na nag-offer ng drop shipping. Yung talagang wala kang ilalabas na puhunan, no? In terms of cost of goods, couriers, logistics, no? Sila nang bahala lahat. No? Ang gagawin mo na lang, mag-market ka lang. Yun lang yung gagawin mo. Kaya ginagawa ko na rin siya for almost 5 years or almost 6 years pala. Yung dropshipping ni Chantal, yung sponsor natin. Of course, malaki-laki na rin yung kinita natin. No? Sige, chat ko lang kung yung sponsor natin. Sige, habang nagbe-wait tayo, ano natin, Sir, Coach, cater tayo ng questions. Coach, magkapareho pa ba yung bayad sa image at saka video? Image, saka video. Oh. What do you mean, sir? Pag nag-download ka ng ads mo is image ang ginamit, magkapareho ba ng bayad ang image at saka video? Yes, same lang. Kapag nag-create ka ng Facebook ads sir, nasa ano na yon, depende yun sa'yo kung magkano budget ang ilalagay mo. It's either video or image, walang problema yon. No, depende yun sa budget na ilalagay mo. No, hindi siya nakadepende sa image or video. No, yung budget niya is nasa ad set level, so doon yun nakadepende. So, it still depende sa capacity ng wallet mo. Hello, Coach. Yes, sir. Yeah, yes, I have a question, Coach. Bali, ano po, Coach? Anong yung advantage at saka disadvantage yun when it comes sa budget, Coach? Ulit. Come again. Anong advantage at saka disadvantage when it comes sa sa budget nung ilagay ng budget mo? Well, basic, sir. Pinaka-basic. Mm-mm. Kapag ang lang principle lang naman 'yan, kapag maliit yung budget mo, maliit din yung reach ng ano mo, ng audience mo. Pag malaki yung Okay. ano mo o budget mo, mas malaki din yung reach ng audience mo. Yun lang yun. Okay. I see. I got it. Got it, Coach. Thank you, Coach. Got it. Yes. Sige, you have questions pa? May mga questions pa kayo? Sir, may question po. Yes, ma'am. Ano po, tanong ko lang po, how to optimize yung Facebook ads campaign para ma-maximize po yung ROI while minimizing ad spend? Well, maraming aspects 'yan, ma'am. No, hindi 'yan pwedeng isang campaign mo lang pasada, no. Diretso ka na makakapag ano may tawag doon? Ano sabi mo kanina? Yung sa Makakapag ROI investment po. makakapag-optimize, no? Hindi Opo, sa siya isahang pasada lang, no? Maraming aspects ang pwede mong tingnan, no? Para bumaba. It's either the creative, it's either target audience, it's either the budget, no? Marami kasi nga may tinatawag tayong testing, no? Kasi lahat talaga dadaan sa testing para ma-optimize mo yung mga ads mo. Pag hindi ka dumaan ng test, hindi yung madidetermine or hindi mo masasabing mag-optimize si Facebook. Kasi si Facebook kasi pinupush niya ngayon yung Advantage Plus campaign, no? Kapag hindi ka masyadong updated sa kanya, mapapag-iwanan ka. So, kailangan mag-abide sa tools na meron siya para mag-optimize yung ad mo, yung ad campaign mo.
no? Pero kung nasa messaging ka naman, ma'am, para mag-optimize, depende rin 'yon sa mga admins mo if ever may admin ka, no? Kung wala ka namang admin, depende 'yon kung paano ka rin magsagot, no? Kasi babatuhan mo si Facebook ng data eh. So yung binabato mong data kay Facebook, doon siya magbe-base, no? Mm, Halimbawa, okay. ganito. Nasa e-commerce kasi ako eh. Halimbawa ako, pakita ko na lang sa inyo yung ginagawa ko, no? Halimbawa ako, ito yung ginagawa ko. I'm into dropshipping, no? So, ito yung mga orders ng mga clients ko. So, halimbawa, meron akong bagong order. Pag prinasis ko yan, no? Pag prinasis ko yan, itong order na to, saka kinonfirm ko siya, ang mangyayari dyan, ibabato ngayon nitong platform na to ang data kay Facebook, no? Kapag na-receive yung data na yan ni Facebook, of course, malalaman ni Facebook, oh, ito pala yung mga tamang clients na gusto mo. Kasi dito may result ka or may purchase ka or may sale ka. So dito ako ngayon magbe-base. Ito yung hahanapin ko. Kapag nahanap na ni Facebook yung tamang audience na hinahanap mo, doon na mag-optimize pa unti-unti yung ano mo para ma-minimize na yung amount ad spent mo, no? Para ma-minimize na bababa na yung ano mo, bababa na yung spend mo, lalaki naman yung ROI mo. No? Mm, Ganun so yun. talagang hindi pwedeng magawa ng one time or two times na or best is to try it first then parang tatanay mo, test mo then kung saan mas okay dun po. Yes, tama ma'am. Kasi nga kahit nga yung iniisip mong pinaka ano, halimbawa, gumawa ka ng creative tapos eto talaga yung napakagandang gawa mo na creative. No, hindi mo rin masasabi talaga na magwi-winning 'yan or mag-optimize 'yan. Depende pa rin sa takbo sa Facebook ads 'yan. Kaya may tinatabi tayong testing, Okay po. no? Sige po, sige. Sige po, thank you po. Okay. So, allow me naman, no, guys, allow me naman, please, konting oras lang, no? Allow me to, kasi wala yung sponsor natin. Ako na yung magtutuloy. No? Allow me to introduce the dropshipping system na inaalok ng ano natin. O pinipresent ng ano natin, ng sponsor natin. Kasi, pasalamatan natin si Chantal kasi kung di dahil sa pag-sponsor nila, hindi mangyayari itong mga free event na to, no? So, actually, yung in-offer nila is a dropshipping platform, no? Share ko lang, mag-share ako ng screen. Tapos, ituloy natin yung Q&A after ng ano na to. Mabilis lang to, itong presentation natin. Okay? Tuloy natin yung Q&A mamaya. Mabilis lang to. Share lang ako ng screen ko. Yan, hopefully nakikita nyo na, no? Yes, Master. Nakikita na po. Yan. So, allow me to introduce to you the dropshipping platform na ino-offer ng sponsor natin na si Chantal Direct Sales, no? If you're into dropshipping business or e-commerce business na gusto niyo mag-diversify dito, no? Ito yung pinaka-best na recommended ko na company. Kasi alam nyo, gagawin, magmamarket ka lang, sila lang bahala in terms of logistics, collection ng payments, ang gagawin mo lang, mag-withdraw ka lang. Ganun lang kasimple. No, 6 years ko na siyang ginagawa. Nung na-discover ko to talaga, napakalaking tulong or napaka-efficient ng system ng meron sila. No, wala pa akong nakita sa Pilipinas, maghanap kayo, no? Wala kayong makikita na dropshipping company at talagang one time sa ibang dropshipping kasi every month kang magbabayad, may subscription sila. Eto hindi, magpapasok ka lang sa ano nila, mag-avail ka lang ng certain package nila tapos automatically lifetime ka na may access sa platform nila, no? Hindi mo na kailangang mag-renew. Ito isahan lang. Okay? So ito yung may-ari si Sir Ruel, no? Yung katabi ko dito. So parehas kaming pogi, hindi naman kami nagkakalayo, no? Pagbigyan niyo na ako. Ngayon lang naman ako magsasalita. Wait, nalito na tuloy ako. Wait. Yan. Kasing pogi ko siya, no? Pagbigyan niyo na ako ngayon lang naman ako magsasalita. Kung gusto niyo pong makita bukas, attend lang kayo ulit. Bukas meron pa tayo, continuation. Advance naman, advance. Okay? So hindi na akong papakilala. Pakilala na naman ako kanina. Yan yung pinaka ko, background, no?
College graduate from RFW, IT instructor. May-ari ako ng SME Health and Beauty Trading, advertising. Nagko-coach din ako ng Facebook ads, web designer kasi yung ginagamit ko is landing pages and websites, no? Ngayon hindi ko nga na-update to for years, I think last year ko pag ginamit to, no? Pero almost 6 years na ako sa dropshipping ni Chantal. Of course, since 2016 pa ako nag-e-com, no? Next, ano ba yung e-commerce? As I've said kanina, it's just a buying and selling goods and services involving digital transactions and payments, no? So, ganito yung nangyayari sa e-commerce, no? Nagsisearch ka ng product, bumibili ka, nag-add to cart ka, nagbabayad ka, dinideliver sa'yo ng logistics, and then, nire-receive naman ng client, and then, magbibigay sila ng feedback. So, familiar ito sa Shopee, Lazada, no? Ganun yung nangyayari, no? So, is e-commerce still popular trend in the business world? Yes, of course. Sa kung tutusin nga, mas lumalaki pala yung market, mas lumalago pa yung market ng e-commerce or yung industry ng e-commerce pala. Mas lumalaki pa siya, no? So, based on data, yung retail e-commerce natin worldwide, 2024, tumataas pa rin talaga siya. Never siyang bumababa. Okay? So, in 2025, papalo na siya sa 2.77 billion the number of shoppers online. So, ganun siya karami yung bumibili online, no? So, kung mga social media buyer kayo, yung pwede yung pag-aralan kung paano magbibenta online. No, halimbawa, makahanap kayo ng client na gusto magbenta ng product nila. So, kailangan yung pag-aralan kung paano magbenta ng online. No? Aside sa pinopromote yung skills nyo, kung makahanap din kayo ng clients na nagbebenta ng mga products or goods, no, this is an advantage to you, no? Para magamit yung skills na to. Pag mayroon kang ganung client, no? So ito yung mga richest people, si Amazon saka si Alibaba. Kilala naman natin yung mga yan. Sila yung may-ari nito ng mga largest corporation. Okay? Ito naman yung mga e-commerce channels natin, Facebook, Shopee, TikTok, Lazada. Ito yung mga kilala natin sa Pilipinas. No, binibilisan ko na kasi para hindi masayang yung oras nyo, no? Yan. So, alam ko namang alam nyo to, no? So, ano yung mga e-commerce pros and cons, no? Ang pros niya is control over inventory, higher profit margins. Kasi halimbawa, may sarili kang product, pwede mong malaro yung profit margin. Pwede mong makapagpatong ng kahit gaano kalaki, no? Na gusto mong kitain sa bawat product. Of course, makokontrol mo yung brand. And of course, pwede mong ma-customize. Ano naman yung mga cost? Yung mga cons pala. Higher initial investment. Kasi kapag meron ka sariling produkto, hindi naman pwedeng bumili ka lang ng isa or mag-stock ka lang ng isa. Dapat maramihan yan. So, sa stocks pa lang, malaking puhunan na ilalagay mo dyan. Inventory management, yung mga mag-manage ng inventory mo. Operational complexity, kasi kailangan mo ng mga tao. Risk of dead stocks. Kasi halimbawa, di pumalo yung market mo. Walang bumili. No? Tumabot ng expiration. So, doon ka malulugi. Yun yung mga risk. So, what is dropshipping naman? Anong kaibahan ng dropshipping? Selling products online without stocking inventory. No? Hindi tayo mag-i-stock ng mga inventories. O dito sa cons niya at saka sa pros niya na inventory, no? Hindi mo na kailangan gawin 'yan kasi si company mismo ang magpo-provide ng inventory. Store buys from a third party who ships directly to the customer. Sa shipping naman, sa logistics, si company na rin, si Chantal na rin yung magpapaship, no? Of course, saves an upfront cost and inventory management. Malaki ang matitipid mo. Huh? Napakalaki. So, ito yung magiging process niya. So, mag-open ka ng online store. It's either Facebook page or landing page or website or fulfillment site, no? Open ka ng online store mo, ng tindahan mo, and then si customer magbabrowse and magsha-shop. Pag nagustuhan niya, bibili siya online. No? Pag bumili siya online, magbabayad siya, then ang supplier natin or si Chantal, siya yung magpapadeliver dun sa customer. So, the customer the supplier ships to the order and then the customer receives the order. Ganun lang kabilis. No, lahat naman tayo may experience dito kung paano bumili online. So, ganun lang yung nangyayari. No? So, anong pros and cons? Flexibility. Kasi very flexible siya. No?
Scalability kasi pwede mong ibenta lahat ng products na meron yung supplier mo. Focus on marketing and sales kasi yung focus mo lang dito is pagmamarket lang. Hindi mo na kailangan mag-focus sa mga iba't ibang ano, like product ano ba yan? Paggawa ng product or paggawa ng mga permits, wala na. No? So high target markets kasi pwede mong ma-target yung mga pwede kang magkaroon ng mga high target markets, no? Yung cons naman dito, higher initial investment, no? Yung typical na dropshipping to, typical na dropshipping. Hindi yung Chantal na sinasabi ko. Ito yung typical na dropshipping. Malaking initial investment, like yung mga iba nagpapa-subscription sila, no? Now, finding reliable suppliers, hindi mo alam kung uh, reliable ba yung supplier mo kasi possible magsara sila or something, no? So, higher investment stocks, inventory management also, no? So, ano naman yung kaibahan ng Chantal dropshipping? Ito naman siya. So, ganito yung process ng Chantal, no? So, si customer mag-order online, mag-include lang tayo sa system ni Chantal. Kasi, pag nakagkaroon ka ng access ng, ano nila, ng system nila, no, doon ka mag-include ang mga orders mo. Tapos, pag nakita ni cashier yun, ipaprocess nila yung order, and then yung logistics nila, sila yung magpapak, no? Sila na rin yung magko-collect ng payment tapos i-deposit yung rider is magdi-deliver ng parcel and then ko-collect yung payment tapos pag na-collect na yung payment i-remit nila kay cashier, then the cashier will deposit on your account. So ikaw mag-withdraw ka na lang, no? Basically naka-focus ka lang sa marketing. Wala ka na sa goods and logistics. So ito yung pinaka-itsura ng ano niya, ng system ni Chantal or ng dashboard niya, no? Yung e-commerce or dropshipping system nila. No? Next. So ito yung mga branches nila. Marami na silang branches nationwide. Nagdagdag pa nga sila ngayon ng CDO, Cagayan de Oro City, no? So marami na sila. I think 11 branches na yung meron sila, yung sponsor natin. And then pwede kang mag-market sa lahat ng mga branches na yon or sa even nationwide kasi nagpapa-deliver din yung company natin nationwide, no? Kahit walang branch, pwede kang mag-market doon. Kaya si company na rin yung mag-deliver doon. So we have also the top quality products. I mean meron pala tayong mga international branches din, no? Meron tayo sa Dubai, sa Japan, Taiwan, and Philippines. And of course, meron tayo sa Hong Kong, no? So pwede ka rin mag-market international. Basically, pwede kang makapagbenta kahit saang branches meron tayo dito, no? Next. Ito yung mga high quality products natin na pwede mong pagpilian, na pwede mong i-market online. Yan. And of course, hindi mo na kailangan ng inventory. So magkano naman yung kikitain mo dito? Magkano yung kikitain mo dito? Pwede kang kumita ng up to 50% to 55% ng mga goods na binibenta mo. No? Imagine that's a high profit na kung tutuusin, no? So walang ganung mga dropshipping company na nag-o-offer. Si Chantal Direct Sales lang po nag-o-offer niyan. So pwede kang magkaroon ng dalawang business setup. Okay? Hindi kang magkaroon ng solo business setup, wala kang admin. Ibig sabihin, ikaw lang yung sumasagot, ikaw lang yung tumatawag sa clients, ikaw lahat. So, one man business ito. No? Wala kang admin, so wala kang hub. No? Or pwede kang magkaroon ng business setup. Ibig sabihin, meron kang hub, ganito, or tapos meron kang mga admins. Okay? Magkano naman yung suggested budget na pwede namin i-suggest sa'yo para makapagsimula ka sa dropshipping ni Chantal? Pwede ka mag-start sa 5,000 pesos na kapital. Hindi masyadong malaki. Kasi pwede mong gawin is 500 pesos lang yung daily budget mo. Okay? 500 pesos lang yung daily budget mo. Then, patakbuhin mo siya from May, June, July, August. In 4 months. No? Patakbuhin mo siya in 4 months. That's April to September, if I'm not mistaken. No? So, that's 2,000 daily with no admin. No? Pwede kang mag-scale up into 2,000 daily nang wala kang admin. Kasi ito kasing 2,000 guys, pag nasa send message ka, masyadong marami ng inquiries ang meron dito. So, hindi mo na to kayang sagutin kung mag-isa ka lang. No? So, hanggang 2,000 lang talaga pinaka-suggested ko dyan. No? Kung wala kang admin. No? But if you have an admin naman, pwede kang magdagdag. No? So, ito yung pwede mong kitain. Monthly income, pwede kang mag-gross ng 194,000. So, bawasan mo ng expenses, ad cost, internet, electricity, salary ng admin, if ever may admin ka.
So total expenses mo 83,700 pesos, still meron kang net profit na 110,000 pesos. No? So nag-scale ka ngayon, halimbawa, maganda yung palo mo, pumasok tayo sa January next year, 2025. Nag-scale ka ngayon sa 4,000 pesos daily kasi meron kang nag-hire ka ng 2 admins. No? So of course, tataas din yung gross income mo. No? So 261 yung estimated gross income mo, less the expenses na 177,000, still may profit ka na 83,900 pesos na wala ka na masyadong ginagawa. Nagma-market ka lang kasi yung admins mo naman yung sumasagot. Okay? So, do you think it's profitable ba yung business na to na ganito? Yes, kasi wala ka nang masyadong nilalabas na puhunan sa pag-umpisa. 5,000 pesos pa lang. With 5,000 pesos lang, pwede ka na makapagsimula. No? So, and tanong ngayon, paano ako makakapag-access ngayon sa dropshipping platform ni Chantal? No? So, ito yung ino-offer nila. So, pwede kang mag-start. Wait, nasa na ba ako nun? Pwede kang mag-start for only 7,960 pesos. No? 7,960 pesos. Pwede ka na makapag-access ng lifetime access sa dropshipping system nila. So, anong kapalit nun? Lifetime dropshipping with 50% na to, hindi ko lang napalitan. To all products, sa lahat ng products nila. May mga bagong products pa silang nilalabas. Of course, kasama dyan yung WeRise Academy training. From basic to advanced, kasama dyan yung Facebook ads, TikTok ads, Shopee, and Lazada training. May mga free products pa yan na worth 8,000 pesos. No? May free masterclass session pa yan with our e-com expert. Kasama ako doon. And then, wala na tayong subscription. No, wala tayong subscription. Free na yan. Okay? Next. So, magkano ba yung value nun? That's 159,600 pesos. Yung value na makukuha mo kapalit ng kapag nag-subscribe ka or nag-avail ka sa package ni Chantal Direct Sales. No? So, why choose dropshipping Chantal? Dropshipping business ni Chantal? Because pwede mo siyang gawin ng home-based, no? Less capitalization kasi wala ka ng inventory, less operational expenses and manpower, and quality product line. Kasi yung mga products nila hindi basta-basta. No, lahat yan pinag-aralan, saka galing yan lahat sa Taiwan, yung pinakasikat na supplier sa Taiwan. And then, pwede kang mag-market in multiple avenues kasi meron tayong international and local markets. Yon. So, thank you for attending yung nakalagay dito. No? So, that's our dropshipping platform na ino-offer ng sponsor natin. If you think gusto mong mag-diversify or gusto mong subukan yung dropshipping platform nila, message mo lang yung mga taong nag-invite sa'yo dito sa free training. Sila yung may alam kung paano kayo makaka-access sa ano na yon, sa dropshipping platform. Napakagandang dropshipping platform ng Chantal. Kasi nga ako, isa ako sa mga nabago ang buhay dahil sa dropshipping lang ng Chantal. No? Kumita na tayo ng almost 8 million, no, sa dropshipping natin dito sa Chantal. No? Hindi ko lang papakita yung mga figures kasi baka may taga-BIR dito na masita ako. Okay. So, again, ulitin ko, if you are interested in dropshipping program ni Chantal, sa sponsor natin, i-message nyo yung mga taong nagpapasok sa inyo dito. No? Further ado, proceed tayo if you have questions. May mga questions pa ba kayo? Sir Nur Hassan, yung mga ano natin, yung mga product nila is supplements and all about supplements. It's beauty products and health products, no? Mga supplements, mga Dr. Vita brands, no? Mga high quality yung mga products nila. More on specific products kapag nakapasok ka na sa community kasi may mga doctors din sila na nidi-discuss sa mga products nila. O mga doctors. Ito yung mga talagang licensed doctors. Yung isa nga nasa from St. Luke's pa yon. I think if I'm not mistaken, no? From St. Luke's, galing sa St. Luke's before, tapos nasa atin ngayon, nasa Chantal Direct Sales, no? Hello coach, pahingi po ng copy mo. Copy ko. Copy ng recording po ito. Sir RA, no? Slide pala. Okay. Sige, oo.
Sige, do you have more questions about sa topic natin? Na-miss ko po ata yung answer sa question ko po. Ask ko lang po if meron din kayong training ng ads manager sa cellphone. Kasi dami po akong sponsoran na wala silang. The problem of cellphone, pwede naman sa cellphone, but the problem is very limited yung features ng cellphone. No? Very limited siya. If meron kang gustong may sponsoran, I suggest talaga na laptop yung gamitin nila. Kung wala naman silang laptop, pwede mong pahiramin. Or pwede kayong mag-set up sa laptop mo lang, tapos gawan mo na sila ng ads. Doon kayo mag-set up sa laptop mo. Pwede naman ganun. Kasi I don't recommend masyado sa sa cellphone kasi maliit yung especially sa tablet, Sir Fernando, no? At pala, pwede mong panoorin, no? Product presentation para makita mo yung mga product presentation or product ni Chantal, yung mga high quality products Chantal. Sir Nor Hassan, dito Kalan. Okay? Yan, kung wala pa kayong questions, no? Invite ko kayo bukas, meron pa tayong bukas. Pero exclusive lang po 'yon sa mga nakapasok na sa Wayrise Academy. Na pag-uusapan naman natin doon is more in advanced training. Yung nakita nyo ngayon, natindan nyo ngayon is just introduction or a basic pa lang. Pero yung sa advanced natin, yes, daily po yung Zoom natin if ever makapasok na kayo sa sa Wayrise Academy. No, daily po tayo meron doon. Opo, ma'am. Opo, Sir Leo, no? PM nyo lang po yung mga nagbigay ng Zoom link sa inyo para makapasok kayo sa academy natin. Tapos dun po, mayroon tayong mga master classes. No? Paano maka-join sa Weir's Academy at pwede bang may full-time? Pwede po kahit may full-time job kayo. Kasi every night lang naman yung natin, yung Zoom trainings natin. No? Of course, kung hindi naman kayo available, pwede naman recorded yan. O pwede nyo mang balikan sa recordings natin. May list po kayo yes, meron pa tayong mga list of topics, no? Ibibigay po 'yon yung ng taong nagbigay ng Zoom link sa inyo. No, meron tayong list of topics weekly kung ano yung pinipresent natin or tinitrain natin sa mga students natin. Lahat na po ng klase sa digital marketing, I think nandun na sa loob ng WeRise. No, lalo na yung mga updated chat automations, yung mga ganon. Marami. Kaya I suggest talaga na pasok kayo sa WeRise Academy para ma-maximize nyo yung skills na hinahanap nyo. Lalo na yung mga nasa media buyers, yung mga media buyers, guys, kailangan nyo to. No? Kailangan nyo yung training ng WeRise. Kasi pag nagkaroon kayo ng iba't ibang niche na clients, no? Bawa, nasa pagbibenta sila or nasa real estate sila, kailangan nyo yung training ng Wears Academy kasi nag-o-offer sila ng multi-platforms, no? So, pasok kayo doon. 8 p.m. pa rin po, Sir Leo. 8 p.m. pa rin. Sige, meron din tayong tinuturo doon talaga na pang exclusive lang sa mga students natin. Hindi natin tinuturo sa sa mga free trainings. Kaya mas advantage talaga makapasok kayo sa Wears Academy. Sige, wala nang questions or mayroon pa? May hahabol pa ba? I give you 2 minutes for last question, for more questions para makatulog na rin kayo. Same Zoom link pa rin po ba bukas? I think iba na. Iba na, Ma'am Christine, yung Zoom link natin. Ibibigay yon kapag nakapasok na kayo sa Wears Academy. Kasi yun naman is for exclusive naman ng mga students natin. Pero daily tayo nagkakaroon ng training. Except Saturday. Except Sunday pala, no? Wala tayong Sunday. Paid ba or free na rin? Free pa rin. Free na yun po sa mga students, Sir Nur Hassan. No, sa mga student na natin sa Wears Academy, yun na po ay free. No, free service po ng academy yon. Yun, balikan niyo po yan ng invite sa inyo, Sir Nur Hassan, no?
para matanong nyo kung paano kayo makaka-access sa academy natin. May link po sa Academy. Wala po tayong link for Academy, pero yung ano po, yung nagbigay sa inyo ng link, sa iyo po bibigay, siya po yung magbibigay ng details kung paano kayo makakapasok sa WeRise Academy. Kano po enrollment sa WeRise Academy? Yung nga na-discuss ko kanina, mag-avail lang po kayo sa package ng ano ng sponsor natin, no? Kasama na po yung WeRise Academy sa package na 'yon, no? Yung saan ba 'yon? Yung 7980, oh, 'yon. Kasi ano to ng sponsor natin si Chantal Direct Sales. Mag-avail lang po kayo ng package nila. Automatic po, kasama na po yung Wearers Academy sa package na yon. So lahat ng trainings and courses ng Wearers Academy, ma-access nyo na po, even yung mga previous recordings pa po natin. Sir Robert, ano lang yun po ano lang po yun, once nyo lang po i-avail yun. Saka lifetime access na po yun. Okay? FB page po nila. Yes, yan po yung FB page namin. Pero mas better para mapabilis kayo, kontakin nyo yung taong nag-send sa inyo ng link. No? Para mapabilis kayong makapag-access ng courses natin. Sige, last 1 minute for Q&A natin. Questions? Kung mayroon pa. Sige. I think wala na. Wala na, no? So, ano siguro tayo? Kunting favor naman. Mag-ano tayo? Tawag doon? Mag picture tayo. If you have camera, no? Yan, ikaw na Sir Troy ang ano, bumanat, no? Pwede. Sige po, ayan. Ang gagawin ko, i-smile na lang ako. Hindi ko alam mag-picture eh. Okay. So, parang pinaka-vibe na po natin sa ating speaker. Thank you so much, Master Mikey Torres. Palakpakan po natin si Mikey Torres, ha? Ayan, parang ano lang po, parang pinaka-vibe na lang po natin, pag-open cam po tayo, pag naman ako po ay hindi naka-open cam, pagpasaya na rin po. Okay, in 1, 2, 3, may hahabol pa ba? Ayan, antayin po natin ba? Ayan, in 1, ayan, humahabol pa. Okay, in 1, 2, 3, smile. Okay, wait lang po, si Sir Mikey. Sir Mikey, tanggalin kita sa ano, tanggalin kita sa pag-ibig. Wait lang po, balik ko dito. Antayin lang po. I-remove spotlight ko lang po si Sir Mikey para makasama sa class picture. Alright. Ayan na. Alright, kasama na si Sir Mikey. Okay, ulit. 1, 2, 3, smile. Ayan. Tapos, meron pa pong second page. Wait lang po. May second page pa po tayo. Okay, wait lang po. Alright, smile. 1, 2, 3. Ayan. Maraming salamat po, Coach Master Mikey Torres. Oo. At maraming salamat po sa mga dumalo po. And sa lahat po ng mga interesado na sumali sa ating community, kindly approach lang po yung lahat ng mga nagbigay po sa inyo ng Zoom link. Ayan na. Oo, para at least doon na po kayo magtanong sa mga nagbigay po ng Zoom link sa inyo. Ayun, hanggang sa muli po. Maraming salamat po. To close the floor, Coach Mikey, ikaw na. Salamat po. Yan, so maraming salamat sa inyo sa mga nagsayang ng oras, nagbigay ng